May mga tao na akala nila isang malaking problema lang ang kayang sumira ng mental health, isang traumatic event, isang breakup, o isang matinding failure. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na minsan hindi malaking problema ang dahilan, kundi maliliit na bagay na ginagawa mo araw-araw. Mga gawain na parang normal lang, parang harmless, parang ganito naman talaga ang buhay. Pero habang inuulit mo sila araw-araw, unti-unti nilang pinapagod ang isip mo, pinapababa ang confidence mo, at pinapahirapan kang maging emotionally okay. At ang nakakadelikado, kadalasan hindi mo napapansin na nangyayari na pala ito. Kung gusto mong malaman kung alin sa mga ito ang baka ginagawa mo rin, panoorin mo hanggang dulo. Dahil baka ang mismong routine mo ang unti-unting sumisira sa mental health mo. Number 10. Lagi mong kinakausap ang sarili mo ng masama. Alam mo ba kung sino ang taong pinakamaraming kausap mo buong buhay mo? Ang sarili mo. At kung ang inner voice mo ay laging, ang bobo ko, palpak na naman, hindi talaga ako magaling. Unti-unti mo ring pinapaniwala ang sarili mo na totoo ang mga iyon. Ang tawag dito ay negative self-talk. Kapag paulit-ulit mong kinikriticize ang sarili mo, mas tumataas ang stress, bumababa ang self-esteem, at mas nagiging anxious ka sa bawat pagkakamali. Hindi ibig sabihin na dapat lagi kang positive, pero may malaking difference ang pagiging honest sa sarili at pagiging malupit sa sarili. Number 9. Kulang ka lagi sa tulog. Maraming tao ang ipinagmamalaki ang pagpupuyat. Sanay na ako sa 4 na oras. Pero ang utak mo, hindi sanay. Habang kulang ka sa tulog, mas nahihirapan kang kontrolin ang emotions mo. Mas madali kang mairita. Mas hirap kang mag-focus. Mas mabilis kang ma-overwhelm kahit sa simpleng problema. Hindi lang katawan ang nagpapahinga habang natutulog, pati utak mo. At kapag palagi mo itong pinagkakaitan ng pahinga, unti-unti ring bumababa ang emotional resilience mo. Number 8. Halos hindi ka gumagalaw. Work, opo. Commute, opo. Pag-uwi, higa. Minsan, buong araw halos walang physical movement. Hindi mo kailangang maging gym enthusiast para makatulong sa mental health. Kahit simpleng paglalakad, stretching, o ilang minutong paggalaw araw-araw ay nakakatulong sa pagpapalabas ng chemical sa utak na nagpapaganda ng mood. Kapag palagi kang sedentary, mas mataas ang posibilidad na makaramdam ng stress, mental fatigue, at low mood. Number 7. Lagi kang naka-phone. Pagkagising, phone. Habang kumakain, phone. Bago matulog, phone ulit. Hindi lang social media ang issue, pati ang tuloy-tuloy na notifications, videos, messages at endless scrolling. Halos wala ng pagkakataon ng utak mo para huminga. Kapag laging overloaded ang brain sa information, mas madaling maubos ang mental energy. At kapag lagi mo ring ikinukumpara ang sarili mo sa nakikita mo online, mas madali ring bumaba ang self-confidence nang hindi mo namamalayan. Number 6. Lagi mong pinagpapaliban ang mga dapat gawin. Kapag may mahirap na task, mamaya na. Hanggang sa dumating ang bukas, mamaya ulit. Ang problema sa procrastination, hindi nawawala ang problema. Lumalaki lang ito. Habang tumatagal, mas dumarami ang iniisip mo, mas tumataas ang anxiety, at mas bumibigat ang pakiramdam kahit wala ka pang ginagawa. Minsan, mas nakakapagod ang kakaisip kaysa sa mismong trabaho. Number 5. Lagi kang busy pero hindi ka nagpapahinga. May mga tao na proud na lagi silang busy, pero ang pagiging busy ay hindi pareho ng pagiging healthy. Kapag hindi ka na nagpapahinga, hindi ka na nagbabakasyon, hindi ka na nagkakaroon ng oras para sa sarili, unti-unti nauubos ang emotional energy mo. At ito ang isa sa mga pinakamaagang hakbang papunta sa burnout. Hindi kailangang hintayin mong tuluyan kang mapagod bago ka magpahinga. Number 4. Hindi mo pinapansin ang stress. Kapag stressed ka, ano ang madalas mong sabihin? Ayos lang yan. Kakayanin. Wala to. Pero paano kung araw-araw mo itong ginagawa? Ayon sa mga mental health experts, ang chronic stress ang tunay na problema, hindi ang stress mismo. Kapag matagal na panahon kang stressed nang walang recovery, naapektuhan ang memory, concentration, mood, at pati paraan ng pagdedesisyon mo. Unti-unti kang napapagod kahit wala namang mabigat na nangyayari sa araw na iyon. Number 3.
Kinikimkim mo lahat ng nararamdaman mo. May mga taong hindi umiiyak, hindi nagsasabi ng problema, hindi humihingi ng tulong. Hindi dahil okay sila, kundi dahil sanay silang sarilinin ang lahat. Ang problema, ang emotions na hindi na ipapahayag ay hindi nawawala, naiipon lang. At habang tumatagal, maaari itong magpakita bilang anxiety, irritability, emotional exhaustion o pakiramdam na parang wala ka ng gana sa lahat. Hindi kainaan ang magsabi ng nararamdaman. Minsan, iyon ang unang hakbang para gumaan ang bigat na matagal mo nang dala. Number 2. Pinapabayaan mo ang sarili mong pangangailangan. Madalas sinuuna natin ang trabaho, pamilya, responsibilities, deadlines. At sa huli, ikaw ang laging nasa dulo. Kapag lagi mong isinasantabi ang sarili mong emotional needs, unti-unti mong inuubos ang sarili mong reserve. Hindi selfish ang magpahinga. Hindi selfish ang magsabi ng, kailangan ko rin ng oras para sa sarili ko. Dahil hindi ka makakapagbigay ng maayos sa ibang tao kung ikaw mismo ay ubos na. Number 1. Ginagawa mong normal ang laging pagod. Ito marahil ang pinakamapanganib. Yung pakiramdam na normal lang mapagod. Ganito talaga ang adulting. Okay lang to. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi ka nalang pagod, wala ka ng motivation. Hindi ka na masaya sa mga bagay na dati mong gusto. Madali ka nang mairita. Hindi ka makapag-focus. At pakiramdam mo, kahit weekend, parang hindi sapat ang pahinga. Ito ang ilan sa mga maagang sinyalis ng burnout. At kadalasan, hindi ito bigla ang nangyayari. Resulta ito ng maliliit na unhealthy habits na paulit-ulit nating ginagawa araw-araw. Hindi lahat ng nakakasira sa mental health ay dramatic. Minsan, isa lang itong kulang na tulog, isang araw na hindi ka tumigil, isang linggo ng sobrang screen time, isang buwan ng pagkikimkim, o maraming taon ng pagiging sobrang harsh sa sarili. Ang magandang balita, kung ang maliliit na habits ang unti-unti nakakasira sa mental health, maliliit na healthy habits din ang pwedeng unti-unting magpagaling nito. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo bukas. Minsan, sapat nang magsimula sa isang habit. Isang mas mahabang tulog, isang lakad sa labas, isang pahinga, o isang pagkakataon na maging mas mabait sa sarili mo. Kung may isa ka natutunan sa video na ito, i-share mo ito sa taong sa tingin mo ay kailangan ding marinig ito. At kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan tungkol sa mga bagay na mukhang okay pero may mas malalim palang epekto sa buhay natin, don't forget to subscribe sa Mukhang Okay Pero. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.